DDS nga ba si Alex Ayala o kakampink? Isang simpleng tanong, pero biglang naging mainit sa social media. May basehan ba ang mga haka-haka? O kulay at posts lang ang pinagbabasehan? Alamin natin ang totoong kwento sa video na ito. Sa gitna ng napakalaking tagumpay ni Alex Ayala sa mundo ng tennis, isang kakaibang tanong naman ang umikot sa social media. DDS nga ba siya o kakampink? Bakit nga ba biglang nadawit sa politika ang isang atleta na ang pangunahing ginagawa ay maglaro ng tennis at magdala ng pangalan ng Pilipinas sa international stage? At ang mas mahalagang tanong, mayroon ba talagang matibay na ebidensya kung saan nakaposisyon sa politika si Alex Ayala? Dahil sa kanyang mga tagumpay, natural lamang na mapansin siya hindi lang ng mga sports fans, kundi pati ng mga politiko at iba't ibang political groups. At dito na nagsimula ang isang kakaibang political discussion online. May mga social media posts na nag-uugnay kay Alex sa DDS matapos siyang makitang nakasuot ng berdeng outfit habang lumalaban sa isang international tournament. Para sa ilan ang kulay green ay agad iniugnay sa political camp ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte. Pero may problema sa ganitong conclusion. Ang pagsusuot ng berdeng damit ay hindi sapat na ebidensya para sabihing DDS ang isang tao. Wala ring malinaw na verified statement mula kay Alex na nagsasabing siya ay miyembro o political supporter ng DDS. Sa kabilang banda, mayroon ding mga naglalagay kay Ayala sa kabilang political side at tinatawag siyang kakampink. Pero ganun din ang problema. Wala ring sapat na public evidence na nagpapatunay na si Alex Ayala ay isang kakampink. Noong Abril, iniulat ng Philstar na may viral claim na nagsasabing hiniling daw ni Senator Risa Hontiveros kay Ayala na gamitin ang kanyang platform para sa isang political or advocacy cause. Ngunit ayon sa fact check ng Philstar, false ang naturang claim. Kaya mahalagang maging maingat dahil sa panahon ngayon, isang litrato, isang kulay ng damit, isang caption, or isang edited video ay pwedeng gamitin para bigyan ng political meaning ang isang tao. Kahit wala naman siyang direktang sinabi. At hindi lang si Alex ang nakakaranas nito. Kapag sikat ang isang atleta o celebrity, ay natural na sinusubukan siyang iugnay ng iba't ibang grupo sa kanilang political narrative. Pero hindi ibig sabihin na kapag may isang grupo na nag-post ng larawan ng isang celebrity, ay automatic ng supporter nito ang celebrity. At hindi rin ibig sabihin na kapag may taong pinuri ng isang politiko, political supporter na agad siya ng naturang politiko. Kaya sa ngayon mas ligtas at mas patas na sabihin na wala pang sapat na verified evidence para tawaging DDS o kakampink si Alex. Pero may isa pang mahalagang bahagi ng kwentong ito dahil habang may mga taong naglalagay sa kanya sa isang political camp, may mga pagkakataon ding nakikita siyang kasama o kinikilala ng mga opisyal ng pamahalaan. At dito lalo naging mainit ang diskusyon. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag ang isang atleta ay tinanggap sa Malacanang? At ibig bang sabihin nito ay supporter na siya ng administrasyon? Yan ang ating aalamin now na isa sa naging malaking usapan ay ang pagtanggap kay Ayala sa Malacanang matapos ang kanyang historic tennis campaign. Personal siyang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinuri dahil sa kanyang achievement bilang isang Filipino athlete. Nagpasalamat naman si Alex sa Pangulo at sa First Lady at sinabi niyang ipagpapatuloy niyang katawanin ang Pilipinas nang may pagmamalaki sa international stage. Pero mahalagang paghiwalayin ang pambansang pagkilala sa political endorsement. Ang pagtanggap sa isang atleta sa Malacanang ay hindi otomatikong nangangahulugang supporter siya ng administrasyon. Maaari itong maging simpleng pagkilala ng gobyerno sa isang Pilipinong nagtagumpay sa international competition. At dito natin makikita kung bakit kailangang maging maingat sa paglalagay ng political label sa isang tao. Mas malinaw na ipinapakita ni Alex sa kanyang mga pampublikong mensahe ang pagmamalaki niya sa Pilipinas
at ang hangarin niyang maging inspirasyon sa mga batang Pilipino sa kanyang historic Wimbledon campaign ay ipinahayag niya na ang kanyang tagumpay ay para sa lahat ng Pilipino at nangako siyang patuloy na dadalhin ang bandila ng Pilipinas ng may pagmamalaki. Kaya kung tatanungin tayo, DDS ba siya or kakampink? Sa ngayon ay walang sapat na mapagkakatiwalaang ebidensya para sabihin iyon. At kung ang tanging basehan ay kulay ng damit, memes, social media posts o interpretasyon ng ibang tao, hindi iyon sapat para tukuyin ang political affiliation ng isang tao. Mas mabuting hayaan nating si Alex mismo ang magsabi kung mayroon siyang political position na nais niyang ipahayag dahil higit sa kulay green, pink, red o anumang political label, may isang bagay na malinaw na dala ni Alex Ayala sa international stage. Ang pangalan at bandila ng Pilipinas. Hindi niya kailangang maging DDS. Hindi rin niya kailangang maging kakampink. Bilang isang atleta, may karapatan siyang magkaroon ng sariling paniniwala at mayroon din siyang karapatang piliing huwag itong gawing bahagi ng kanyang sports career. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung green ba siya o pink. Ang tanong ay, kaya ba niyang ipagpatuloy ang pagsulat ng kasaysayan para sa Pilipinas? At base sa kanyang mga nagawa, ay malinaw na marami pa tayong aasahang tagumpay mula kay Alex Ayala. Kaya congratulations Alex Ayala! Sa bawat laban mo, hindi political color ang dala mo. Pilipinas ang dala mo. At habang patuloy kang lumalaban sa pinakamalalaking tennis courts sa mundo, ay milyon-milyong Pilipino ang patuloy na sisigaw ng Alex laban lang, ipagmalaki mo ang Pilipinas. At kayo naman, mga tol at misis, ano ang masasabi ninyo? DDS nga ba, kakampink? O isang atleta lamang na ayaw munang magpakulay sa politika? I-comment ninyo ang inyong opinyon, pero tandaan, magkaiba ang opinyon at verified na katotohanan. Mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang kwento, balita at kontrobersya tungkol sa mga sikat na personalidad.